Ano po yung cross na tinutukoy po niya? What kind of burden are we meant to carry? Is it just about enduring problems? Is it just about accepting Him? Or is it something deeper? Something deeper, something that changes how we live every single day. Let's be honest, no? Have we been carrying our cross? Have you been carrying our cross every day? O baka naman po, we carry it on Sundays and then put it down the rest of the week. Do we follow Jesus only when it's comfortable? Kapag comfortable lang po ba tayo o kung masaya po tayo, doon lang po natin sinusunod at doon lang po tayo lumalapit sa Panginoong Jesus? Or are we willing to follow Him even if it costs us our comfort, our prides, even if it costs us na bitawan po yung mga habits po natin or even people na hindi po nagiging magandang impluwensya po sa atin? Tandaan po natin that the cross is not just a symbol of pain. It is a symbol po of purpose. At yung babalikan nga po natin, no, yung binasa po nating passage earlier, ang sabi po rito sa Luke 9 verse 23, no? And He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross. Ano daw po? Take up his cross daily. No? Ibig sabihin po araw-araw. No? Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus to carry it once, to carry it every Sundays, to carry it every on a specific season or panahon, no? Ang sinabi po niya, take up your cross daily and follow me. Ibig sabihin po araw-araw. Ibig sabihin araw-araw po nating pipiliin ang Panginoong Jesus. That's why today, no, ngayong araw po, we're going to talk about what it means to carry your cross by learning to grow sa tatlong area po na pagdadaanan po natin, nadadaanan po natin. At itong tatlong area po na ito, yung una-una po, yung solitude, yung sacrifice, tsaka yung service. No? Because yung growth po, no, hindi lang po ito nangyayari on mountain tops, no? Kung nasa peak po tayo, kung kailang masaya po tayo, kung kailang successful po tayo, kung kailang nasa magandang kondisyon po tayo. Sometimes growth happens sa gitna po ng mga masasakit na mga season, in difficult situations, or sometimes growth happens while carrying something heavy. Sa mga panahon po na meron po tayong mabigat na dinadala. Just like our cross. So now, as we ask ourselves, yung mga tanong po na nakita po natin kanina, no? As we ask ourselves those questions na, am I truly carrying my cross? Am I really following Jesus daily? No? Let us remember that carrying the cross isn't just about doing big things for God. Kadalasan, carrying your cross, ito po ay nagsisimula sa mga tahimik na lugar. It begins in the quiet places. The places sa mga lugar po na walang nakakakita. Because bago po tayo mag-grow outwardly or sa panglabas, we must learn first how to grow inwardly sa loob po natin, sa pangloob. At doon po tayo magsisimula. Sa part po na na-overlook po ng karamihan. At yun po yung solitude. Yan. Yung una-una po sa lahat is to grow in solitude. Carrying your cross starts in a place na kadalasan po na iniiwasan po natin. In silence, in solitude, and in stillness. Because kadalasan po, lagi po tayong busy. Pero yung growth po, hindi po ito kadalasan nangyayari sa gitna po ng kainayan, sa gitna po ng busyness of life. No? Growth happens when you pause, when you withdraw, when you sit in silence with God. May tanong po ako sa inyo. Gaano po kahalaga po sa atin ang ating pong quiet time with God? Gaano po kahalaga sa atin yung magkaroon po tayo ng tahimik na oras para po sa Panginoon? Kadalasan po kasi lagi po tayo on the go. Kadalasan po lagi po tayong busy. Always on the hustle and bustle of life at lagi na lang po tayo on the grind. Pero sa katunayan po, even Jesus, the Son of God, showed us the importance of solitude. No? Before He chose His disciples, siya po ay nanalangin. Before He went to the cross, siya po ay nanalangin. Before He was overwhelmed, ang ginawa po niya, He withdrew. No? Kung mabasahin po natin sa Mark 1 verse 35, it tells us, no?
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. No? Siya po ay nanalangin. So bakit po solitude? No? Bakit po kailangan po natin ng solitude? And why does Jesus teach us the importance po of solitude? No? Because kung babalikan po natin, no, carrying our cross, you can't carry your cross if you don't know where God is leading you. At hindi po natin siya mapapakinggan ng maliwanag kung hindi po tayo lalayo sa ingay, sa kaingayan po ng mundo. Solitude is not loneliness. Kung iisipin po natin kapag solitude, parang ina-isolate po natin yung sarili po natin, parang feeling po natin lonely po tayo. Pero every time po na pinipili po natin yung katahimikan, every time na pinipili po nating lumayo muna sa kaingayan, ito po ay intentional connection. Ito po ay intentional na pag-connect po sa ating pong Panginoon. Because it is always in the secret place, sa mga tahimik po na lugar, sa kung saan tayo po ay komportable, tayo po ay malayo po sa ingay, it is always in the secret place that God reveals things about us na kadalasan po na na-overlook po natin. It is in the secret place, in our solitude, that God brings clarity to our confusion. It is in the secret place that God gives healing to our hidden wounds. It is in the secret place, in the silent place, that He provides strength para po sa ating pong mga tired souls. Sometimes, no, when we say na gusto po nating mag-grow, but we never make space for God to speak. No? Minsan gusto po natin na mag-grow, pero hindi po tayo nagbibigay ng space para po magsalita po yung Panginoon at kausapin po tayo ng Panginoon. No? Ang ginagawa po natin, we run, we work, we serve, but we don't sit in silence. We don't listen to God. And that's where we fall. Doon po tayo nag-fail. Kapag po umaasa po tayo sa sarili po nating kakayahan, sa sarili po nating mga lakas, instead of receiving the strength that comes from Him. Ang sabi po sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ang sabi po dito, the spirit is willing, but the flesh is weak. Tandaan po natin that prayer, yung pananalangin po, hindi po ito emergency button. Ang prayer po is not an emergency button, but rather, it is a lifeline. And in solitude, sa katahimikan, our spirit is strengthened so that we can face what is ahead of us. And when we carry our cross na hindi po at kapag tayo po ay nanatili po sa katahimikan, tayo po ay nagbigay po ng panahon para makausap po natin ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon po ng lakas, no? We can carry our cross na hindi pa nagko-collapse habang binubuhat at pinapasan po natin ito. Because yung prayer po, malaki po yung nagagawa po nito sa atin po, sa ating pong buhay pananampalataya at sa pagpapatibay po ng relasyon po natin sa Panginoong Jesus, sa ating pong Diyos. Because prayer po, ito po yung paraan kung paano po tayo nakakapag-connect po sa Diyos. Kaya kung tayo po gusto po nating mag-grow, gusto po nating makasunod sa kalooban po ng Panginoong Jesus, kailangan po nating matutunang manalangin. Kailangan po nating matutunang manahimik at makinig. Kailangan po nating matutunang to sit in silence and to listen to the voice of God. And again po, no? Prayer is not an emergency button. It's not just an emergency button, but our lifeline. Ito po yung lifeline po natin. And many times, growth doesn't happen in the spotlight. No? Hindi po lagi nangyayari yung growth kung saan nakikita po ito ng karamihan na maraming tao. It happens in the secret place, kung saan po tahimik, kung saan po private. So if you feel tired, if you feel distracted, if you feel uncertain, huwag po tayong tumakbo. Let us not run away. But instead, let us always run to your quiet place. Tumakbo po tayo sa quiet place po natin. Because sa quiet place, in solitude, doon po natin matatagpuan ang ating pong Panginoon. Na naghihintay po, nakausapin po tayo, napakinggan po tayo, sa kabila po o sa gitna po ng bigat po ng cross na dinadala po natin. So una po, no, yung unang point po natin, sa katahimikan daw pa nagsisimula ang clarity. Pero hindi po doon natatapos ang proseso ng pag-carry po ng ating cross. Once we hear from God and step into that journey, it is not just about carrying the weight.
It is not just about carrying the weight of the cross na dinadala po natin. It is about becoming more like Jesus through the process. And that's the ultimate goal of carrying the cross. Yun po yung pinaka-ultimate goal ng pag-carry po ng cross. Kung bakit meron po tayong kailangan na i-sacrifice. No? And that is to be transformed into His image. We need to let go of something in order to become more like Him. Because Jesus didn't carry His cross just for Himself. Hindi lang po niya dinala yung cross na yon para po sa kanyang sarili lang. Kinari po niya yon, nahirapan po siya, nag-sacrifice po siya para po sa ating lahat. Para po sa kapakanan po natin. Para po sa kapatawaran po ng mga kasalanan po natin. And as we follow Him, we are invited into that same journey to deny ourselves for the sake of others. Kailangan po natin na i-deny po yung mga desires po natin, yung ating pong mga sarili for the sake of others, to sacrifice so that God can use us to bring others to Him. Carrying our cross isn't just about your personal pain or your own sacrifice. It is about God's kingdom. It is about redemption. It is about purpose. The purpose of being part of something much bigger than us. And yes, when we carry our cross, when we deny ourselves, it will cost us something. May mawawala po sa atin. But kung may mawawala po sa atin, meron po tayong i-gain. Meron pong madadagdag po sa atin. At yung i-gain po natin, tandaan po natin, will always be better, will always be greater. Dahil ito po ay kalooban po ng Diyos para po sa atin. Kaya po kung una po, if we will grow in solitude, pangalawa po, we must also learn to grow in sacrifice. We must learn to grow in sacrifice. Basahin po natin ngayon sa Luke chapter 9 verse 23. Ang sabi naman po dito, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Again, ito po yung binasa po natin na passage po kanina. Again, Jesus didn't say to carry it once. Hindi po niya sinabi na take up their cross once and follow me. Take up their cross for a particular or a specific period of time and then follow me. Ang sabi po niya, take up their cross daily. Ang sabi pa nga po sa isang version, continuously. Ibig sabihin po araw-araw, walang hinto, walang tigil. No? He said, take up your cross daily and follow me. Araw-araw, hindi tuwing Sunday lang. Hindi lang kapag feel po natin. Hindi lang kapag masaya po tayo at kapag okay po tayo. No? Araw-araw po. Araw-araw po tayong tinatawag na isuko yung sarili po natin at sumunod po tayo sa Kanya. Pero bakit po ba? Bakit po ba? Bakit po ba natin kailangan na sumunod sa Kanya? Bakit po ba kailangan na may i-sacrifice po tayo? Bakit po ba kailangan na i-deny po natin muna yung sarili po natin bago po natin makita at bago po natin maunawaan yung kalooban po ng Diyos para po sa atin at para saan? Because every time na kinikerry po natin yung cross po natin, ibig sabihin po pinipili po natin na mag-grow in Christ. Ito po ay para po sa growth po natin. No? Because every time na we carry our cross, we are becoming more like Him. We are becoming more like Jesus. No? We are being shaped. Every time that we are carrying our cross, we are being shaped, we are being broken, and we are being rebuilt. No? Para magamit po tayo sa dakilang layunin po ng ating Diyos. At tandaan po natin, hindi lang po ito tungkol po para po sa atin. Hindi lang po ito tungkol sa atin. Hindi lang po ito tungkol sa paghihirap po natin or sa mga pinagdadaanan po natin. Ito po ay tungkol po sa plano ng Diyos na dumadaloy po sa buhay niya. Sa dakilang layunin po ng Diyos para po sa atin. So ngayon po, ang sabi po dito, di ba, to grow in sacrifice. But what does it truly mean to sacrifice? Ano po ba yung mga isa-sacrifice po natin? At ano po ba yung tulay na ibig sabihin ng sacrifice? Una-una po, sacrifice means surrender. Kapag meron po tayo sinasacrifice po sa Panginoon, ibig sabihin, sinusurrender po natin yung sarili po natin sa Kanya. Ibig sabihin, sinusunod po natin yung Diyos at sinusunod po natin yung kalooban po niya. At mga kapatid, kapag gusto po natin ng growth at kapag gusto po natin na may mangyaring growth po sa
buhay po natin, ito po ay nare-require po ng pag-let go. Growth requires letting go. Kailangan meron po tayong isuko. May mga bagay po tayo na kailangan isuko po natin. Hindi lang po kasalanan, kundi yung mga bagay na pumipigil po sa atin na sumunod po ng buo sa kalooban po ng Diyos. Ang sabi nga po sa Hebrews 12 verses 1 to 2, sabi po dito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Sometimes po, the things na kailangan po natin i-let go are not necessarily bad. Hindi naman po ito ibig sabihin na masama po ito. But they are not meant for where God is taking us. Minsan, yan po ay pride. Minsan, yan po ay comfort or loss of the flesh. Minsan, isang pangarap na hindi naman galing po sa Kanya. Minsan, isang goal, no? Minsan isang dream na hindi naman po galing sa Panginoon. At ito lang po ay galing po sa kagustuhan po natin. At minsan, tao mismo ang kailangan po natin bitawan. Lalo na po kapag hindi na po nagiging maganda yung impluwensya po nila sa buhay po natin. So, we must understand that sacrifice means surrender. Pangalawa po, sacrifice is not easy. Pero ito po ay worth it. It's worth it. Let's be real, no? Hindi po madali to carry our own cross. Nakita nga po natin that Jesus himself struggled. Napawisan po siya ng dugo, umiyak siya sa Gethsemane, at nakiusap po siya sa Ama. No? Yung sinabi po niya, if it is possible to let this cup pass from me. Pero ano po yung sinabi po niya sa susunod po na linya? Yet not my will, but yours be done. Yun po yung totoong sacrifice. That's what true sacrifice looks like. Saying yes to God kahit na yung heart po natin says no. Because ito po yung kalooban po ng Diyos po para po sa atin. Ang sabi po sa Matthew 26 verse 41, it reminds us that the spirit is willing but the flesh is weak. At alam po ito ni Jesus, no? Kaya po niya tayo tinuturuan kung paano po tayo magpatuloy kahit na mahina, no? Kahit na mahina po tayo, kahit na gusto po nating sumuko, no? Kahit na hindi po natin kaya. Pangatlo po, sacrifice leads to glory. Ang sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2, for the joy set before him, he endured the cross. So hindi po niya tiniis ang hirap dahil gusto po niya ng sakit, o hindi po niya tiniis ang hirap dahil meron po siyang, or dahil po para lang po sa sarili po, para lang po sa sarili po niya. Tiniis po niya ito dahil alam po niyang may kaligtasang naghihintay sa dulo. Alam po niya na may joy, na may kagalakan, na may pangako po na naghihintay po sa dulo. At ganoon din po sa atin ngayon. Ganoon din po sa atin ngayon. You must understand why God wants us to sacrifice something. Kung bakit meron po tayong kailangang bitawan. Kung bakit may mga bagay na kailangan po nating iwanan. Hindi dahil gusto lang po niya na masaktan po tayo, kung hindi dahil meron po siyang inihanda siyang mas mabuti para po sa atin. Hindi man po natin agad nakikita yung dahilan, hindi man po natin agad makita yung resulta, no? Pero tandaan po natin at pagkatiwalaan po natin ito. Hindi kailanman masasayang ang sacrifice mo kapag ito po ay para sa Panginoon. Because you are growing every time that you say yes to God. Nag-grow po tayo every time na nag-yes po tayo na sumusunod po tayo sa Diyos, na nag-yes po tayo kay God. Bawat oo po natin sa Diyos, ay ito po isang hakbang patungo sa tunay na paglago. At every time naman po na nagsisay po tayo ng no at tinatanggihan po natin yung ating pong mga sarili, yung mga desires of the flesh, no? Every time na dinedeny po natin yung ating pong mga sarili and we say yes to the Spirit, you are becoming more like Christ. Unti-unti po tayo natatransform to become like Jesus. To become more like the character of Jesus. No? At tandaan po natin yung growth, no? Kahit na hindi po glamorous, kahit na walang nakakapansin, kahit minsan umiiyak po tayo habang sumusunod po tayo sa Diyos, kahit minsan nasasaktan po tayo, kahit na meron po tayo binibitawan, iniiwanan para po sa Panginoon. Ito po ay growth pa rin po, mga kapatid. That is still considered as growth. Ibig sabihin po nito, unti-unti po tayo nag-grow.
unti-unti po tayo nagiging katulad ng Panginoong Jesus. At unti-unti po tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. At tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natatapos sa sakripisyo ang kwento po ng cross. Hindi po natatapos sa sacrifice ang cross, no? At kung tutuusin, doon pa lamang po nagsisimula ang epekto po nito. Ang tunay daw po na bunga ng cross sa buhay po natin ay hindi lang po sa loob, kung hindi sa labas. Hindi lang po ito tungkol sa pagbabago ng puso natin, kundi tungkol din po sa kung paano po tayo nabubuhay para sa iba. Kasi kapag puno ka ng presensya ng Diyos, hindi po natin kayang itago yun. Kapag nasanay kang sumuko sa Kanya araw-araw, natural na po na naturally, no, na gusto po nating maglingkod para po sa Kanya. At alam niyo po ba, that's the most beautiful part of carrying your cross. It leads you to people. Dinadala po tayo nito sa mga tao. To love them, to serve them, yung mga tao po sa paligid natin, to reflect Jesus in the way you live. No? So we are not just called to grow in solitude. Pangalawa po, we are not just called to grow in sacrifice, but also, the third part of this journey is growing in service. Kapag pinili mong tahimik na lumago at handang magsakripisyo, mag-uumapaw po yan. It naturally overflows into your interactions with others to the point na hindi na po natin kayang i-contain. When we grow, the right heart and intentions, your renewed spirit, compassion, and love will inevitably impact those around you. Sa mga tao po sa paligid mo. Because when we grow in Christ, no, kapag tayo po ay nag-grow po sa Panginoong Jesus, we don't just grow para po sa ating pong mga sarili. We grow to serve, we grow to build others, we grow so that Christ can be seen in us. Tayo po ay nag-grow para makita po ng ibang mga tao ang Panginoong Jesus po sa pamamagitan po natin, ng mga pamumuhay po natin, ng buhay po natin mismo. Ang sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 13, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Ibig sabihin po, pinatawad po tayo, pinalaya po tayo, binago po tayo hindi po para mag-indulge po. No? Hindi po para mag-indulge po sa mga sarili po nating kagustuhan. No? Hindi po para maging malaya po tayo gumawa ng mga kasalanan. Kundi para maglingkod po sa iba. Hindi para magmayabang, kundi para magmahal. Hindi para magtago, kung hindi para tumulong. And the best way nga daw po that we can serve people is by living in faith and sharing them the good news of salvation. Basahin po natin sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Sa panahon po ngayon kasi, lahat po busy po sa kanilang mga sarili. Busy po sa kanilang mga pangarap, busy po sa pagpapaganda ng kanilang mga physical appearance. Pero tayo po bilang mga kasunod ni Kristo, tinatawag po tayo to go against the flow. It doesn't mean that we're going to give up sa mga pangarap po natin. But we can use it to serve the people of God. No? And here's something important. No? Every time po na nagba-Bible study po tayo, ito po ay nagbibigay po ng knowledge po sa atin. Pero when we serve others, no, service gives you experience. Kapag po tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-gain po tayo ng truth, no, ng katotohanan. But when you serve, kapag po tayo naglilingkod sa iba, kapag po tayo ay, when we serve others, tayo naman po ay nag-gain po ng wisdom. And kapag gusto naman po nating lumago, no, kapag gusto po nating mag-grow ng mas malalim po sa Panginoon, kailangan po natin ng pareho. We need knowledge and we also need experience. Sa pamamagitan po ng pag-aaral po ng salita ng Diyos na nagbibigay po ng katotohanan at ng paglilingkod po or service po to others. At ito po ay nagbibigay naman po ng wisdom po sa atin. Kung gusto po nating lumago, kailangan po natin ng pareho. Hindi lang po tayo nag-aaral para matuto, nag-aaral po tayo para magamit po natin ito.
para magamit po natin ito para po sa gawain po ng Panginoon. At baka yung minsan po, no, baka yung dahilan po natin kung bakit hindi po tayo makapag-step up ay baka dahil natatakot po tayo magkamali. Tandaan po natin mga kapatid, even if you mess up, tandaan po natin to always keep on going. At tandaan po natin na okay lang po na madapa po tayo from time to time. Okay lang kung minsan nagkukulang po tayo sa quiet time po natin o minsan nahihirapan po tayong sumunod o minsan nasasabi po natin sa sarili po natin na napapagod na po tayo sa paglilingkod. Pero ang mahalaga po mga kapatid ay huwag po tayong huminto. Ang mahalaga po ay magpatuloy po tayo at huwag po tayong hihinto. At tandaan po natin that growth is often silent. Yung growth po, tahimik lang po yan. Ang growth po ay walang confetti, walang fireworks, walang celebration, walang spotlight. No? Because growth ay kadalasan po ay tahimik lang. It is often silent. Kahit na hindi po nakikita ng iba, pero tandaan po natin ang Diyos. Nakikita po niya yung bawat na maliliit po natin na mga hakbang. And let this be our encouragement. Nawa po ito po yung maging encouragement po natin. If nararamdaman po natin na pagod ka na, kung minsan feeling mo wala namang epekto yung ginagawa mo, no? Kung minsan kina-question na po natin ng Panginoon kung mayroon po bang silbi yung mga ginagawa po natin, tandaan po natin ito, na yes, may silbi, may saysay at may bunga. Because every time that you serve with love, you are carrying your cross. Every time that you serve with love, every time that you sacrifice something for God, every time that you spend time with God, and every time that you serve God's people, you are carrying your cross. Every time you sacrifice your time, every time that you sacrifice your pride, your comfort, you are growing in the image of Christ. And every time that you show up, every time na you show up na kahit napagod ka, kahit natahimik ka lang, kahit simpleng kamusta ka lang yung kaya mong ibigay, no? Nakatingin po yung Diyos sa atin ang nakangiti. Dahil nakikita po ng Diyos ang ating mga improvement. Nakikita po ng Diyos yung ating pong ginagawa para po sa Kanya. At dito po natin masasabi na worth it po at hindi po sayang. Ito po yung validation that we get from God na hindi po sayang yung mga ginagawa po natin para po sa Kanya. At meron po itong magandang pangako na naghihintay po ahead of us. And tandaan po natin that we are not just called to admire the cross, but to carry ours daily. Kailangan dalhin po natin yung cross po natin daily. So, mga kapatid, let us grow. Tayo po ay sama-sama po nawa na mag-grow in solitude, in sacrifice, and in service. Because the resurrection po that we celebrate today, the resurrection of Jesus that we celebrate today, is also the resurrection that is happening in your heart right now. Little by little, unti-unti po, and day by day. Kaya po, magpatuloy lang po tayo. Let's just keep on going dahil ito po ay worth it. Yan. Kaya po, as we end, I want to end po by reading this passage sa Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Ang sabi po rito, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus. Maraming salamat po sa Diyos at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Amen.